Dear Admin, ako si Carol, 33 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang hotel receptionist dito sa Hong Kong. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko, pero isang bagay lang ang sigurado ako. May mga desisyon sa buhay na kahit anong pilit mong kalimutan, babalik at babalik sa'yo para iparamdam ang bigat ng naging kapalit nito. Hindi ako perpektong tao at alam kong marami akong pagkakamali. Pero sana, sa pamamagitan ng kwentong ito, kahit papaano ay gumaan ang bigat na matagal ko nang dinadala. Bago ako mapunta dito sa Hong Kong, meron akong iniwan sa Pilipinas. Ang boyfriend kong si Christian. Hindi ko alam kung paano ko siya ilalarawan nang hindi nagmumukhang kulang ang salita. Siya yung lalaking masasabi mong bihira na, sa panahon ngayon, tahimik, responsable, hindi showy, pero ramdam mong totoo sa bawat ginagawa. Nagkakilala kami sa dati naming trabaho. Hindi kami yung tipong biglang nagka-in love, dahan-dahan lang. Simula sa simpleng usapan, sabayang pagkain, hanggang sa hindi na namin namalayan na hinahanap na namin ang isa't isa sa araw-araw. Si Christian yung tipo ng lalaki na hindi ka iiwan kahit mahirap na ang sitwasyon. Kahit pagod siya, pupuntahan ka niya. Kahit wala siyang pera, gagawa siya ng paraan para mapasaya ka. Hindi siya perpekto, pero siya yung klase ng lalaki na pipiliin mong makasama habang buhay. At yun din ang plano namin. Mag-ipon, magpagawa ng bahay, at bumuo ng pamilya. Hindi man agad-agad, pero pareho naming pinangarap. Pero dumating yung punto na kailangan naming harapin ang realidad. Hindi sapat ang kinikita namin para sa mga pangarap na gusto naming maabot. Kahit gaano kami kasipag, parang laging kulang. Doon namin napag-usapan ang pag-a-abroad. Sa totoo lang, ayoko. Hindi ko kayang isipin na malalayo ako sa kanya. Pero si Christian mismo ang nag-push sa akin. Sabi niya, kung para sa future natin, kakayanin natin kahit gaano kahirap. Siya pa ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Hindi naging madali ang desisyon na yon. Ilang buwan din akong nag-asikaso ng papeles, naghintay, at nagdasal kung tama ba ang ginagawa ko. Sa bawat hakbang, si Christian ang kasama ko. Siya ang naghahatid sa akin sa agency, siya ang sumasalo sa akin kapag napapagod ako, at siya rin ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Hanggang sa dumating yung araw ng pag-alis ko. Sa airport, pilit siyang nakangiti, pero ramdam ko na hirap siya. Ako naman, halos hindi na makapagsalita. Mahigpit niya akong niyakap at sinabing, mag-iingat ka, hintayin mo ako, hindi ako magbabago. Tumango lang ako, dahil kung magsasalita pa ako, baka hindi ko na kayaning umalis. Pagdating ko dito sa Hong Kong, doon ko naramdaman ang totoong laban. Hindi madali ang buhay OFW. Kahit receptionist ako sa isang hotel, hindi ibig sabihin nun madali na ang trabaho. Mahaba ang oras ng duty, palaging nakangiti kahit pagod, at kailangan mong harapin ang iba't ibang klase ng tao araw-araw. May mga guest na mabait, pero meron ding akala mo kung sino kausap. Kailangan mong maging professional, kahit minsan gusto mo na lang umiyak sa pagod. Sa unang mga buwan ko dito, si Christian ang sandalan ko. Araw-araw kaming magka-video call. Kahit pagod ako, sinisigurado kong makakausap ko siya bago ako matulog. Siya rin. Kahit pagod sa trabaho, maglalaan ng oras para sa akin. May mga pagkakataon pa nga na sabay kaming kakain habang naka-video call para lang maramdaman namin na parang magkasama pa rin kami kahit malayo. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang lahat. Na-promote si Christian sa trabaho niya sa Pilipinas at mas dumami ang responsibilidad niya. Sa una, masaya ako para sa kanya. Ibig sabihin, unti-unti kaming umaangat. Pero kasabay nun, nabawasan ang oras niya para sa akin. Dati araw-araw kaming magkausap, naging paminsan-minsan na lang. Minsan, hindi na kami nagkakausap buong araw. Minsan, tulog na ako bago pa siya makatawag. Hindi ko siya masisi.
Pero hindi ko rin maiwasan ang maramdaman ng lungkot. May mga gabi na umiiyak ako mag-isa sa kwarto ko. Iniisip ko kung tama ba yung desisyon ko. Kung sulit ba yung sakit kapalit ng pangarap namin. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga tanong na hindi ko dati iniisip. Isang araw, sinabi ni Christian na may ipapakilala siya sa akin. Ang best friend niya na si Ray, na matagal na ring nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Sabi niya, kung sakaling may kailangan ako o may problema, pwede akong lumapit kay Ray dahil mapagkakatiwalaan daw. Para sa akin noon, normal lang yun. Wala naman akong ibang iniisip. Kaibigan lang ng boyfriend ko. Nagkita kami ni Ray sa unang pagkakataon sa day off ko. Simple lang. Nagkape, nagkwentuhan. Mabait siya, magaan kausap, at marunong makiramdam. Hindi siya mapilit, hindi siya mayabang. Sa totoo lang, naging comfortable agad ako sa kanya. Siguro dahil alam ko na best friend siya ni Christian, kaya wala akong inilagay na kahit anong mali siya. Pero hindi ko alam. Admin. Nasa simpleng pagkikitang yon, doon na pala nagsisimula ang unti-unting pagbabago sa buhay ko. At hindi ko pa alam noon na yung taong pinagkatiwalaan ng lalaking mahal ko, siya rin palang sisira sa lahat ng meron kami. Pagkatapos ng unang pagkikita namin ni Ray, hindi ko naman agad inisip na magiging mahalaga siya sa buhay ko. Sa isip ko noon, kaibigan lang siya. Isang taong pwede kong lapitan dito sa Hong Kong kapag may kailangan ako. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti siyang naging parte ng routine ko. Nagsimula sa simpleng kamustahan sa chat, hanggang sa naging tuloy-tuloy na usapan araw-araw. Minsan siya ang unang nagme-message, minsan ako. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na hinahanap-hanap ko na pala yung presensya niya. Sa trabaho ko bilang receptionist, madalas nakangiti lang ako sa harap ng mga guest. Pero sa likod nun, pagod na ako. May mga araw na halos hindi ako makaupo dahil sunod-sunod ang check-in at check-out. May mga pagkakataon pa na kailangan kong makipag-deal sa mga reklamador na guest na kahit hindi mo kasalanan, ikaw ang sasalo. At sa tuwing natatapos ang shift ko, ang gusto ko na lang ay may makausap, yung makakaintindi sa akin nang hindi ko kailangang magpaliwanag ng sobra. Doon papasok si Ray. Kapag nagme-message siya ng, "Kumusta ka?" Kahit simpleng tanong lang, malaking bagay na yun sa akin. Kapag sinasabi niyang, "Kaya mo yan, pahinga ka muna." Parang may taong nag-aalaga sa akin kahit malayo ako sa pamilya ko. At sa mga panahong hindi ko makausap, si Christian, si Ray yung nandyan. Hindi ko napansin kung kailan nagsimulang mas dumalas ang usapan namin kaysa kay Christian. Hindi ko rin napansin kung kailan ako nagsimulang maghintay sa message niya. Basta ang alam ko lang, may mga gabi na siya ang kausap ko hanggang makatulog ako. May mga umaga na siya ang unang bumabati sa akin. Unti-unti, naging normal na sa amin ang magkita tuwing day off ko. Kakain kami sa labas, minsan maglalakad sa tabi ng harbor, minsan uupo lang sa park at magkwentuhan. Walang mali siya sa isip ko noon. Para lang akong may kaibigan dito sa ibang bansa na nakakaintindi sa pinagdadaanan ko. Isang beses, napansin niya na parang hindi ako okay. "Parang pagod ka na," sabi niya habang magkatapat kami sa isang maliit na kafe. Ngumiti lang ako. Normal lang, trabaho lang. Pero hindi siya naniwala. Hindi lang trabaho yan, may iba pa. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng tanong na yon, bigla akong naiyak. Parang may nagbukas ng pinto sa dibdib ko na matagal ko nang sinarado. Doon ko na ilabas lahat. Yung pagod ko, yung lungkot ko, yung pangungulila ko kay Christian. At siya, tahimik lang na nakikinig. Wala siyang sinabing solusyon. Wala siyang sinabing mali ako o tama. Nakinig lang siya. At sa simpleng pakikinig na yon, gumaan ang pakiramdam ko. Doon nagsimula ang lahat, admin. Hindi pa rin mali sa paningin ko noon. Para sa akin, kaibigan lang siya. Pero habang tumatagal, may mga bagay na
Hindi ko na maipaliwanag. Kapag hindi siya nagme-message, ako yung naghahanap. Kapag hindi kami nagkikita, parang may kulang sa araw ko. At kapag kasama ko siya, parang nawawala lahat ng pagod at lungkot ko. Samantalang kay Christian, unti-unti kong nararamdaman na parang may distansya na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nag-video call kami ni Christian. Matagal-tagal din kaming hindi nagkakausap ng maayos, kaya natuwa ako nung tumawag siya. Pero habang nag-uusap kami, napansin ko na parang pilit na lang yung lahat. Wala na yung dating saya, wala na yung dating excitement. May mga sandaling pareho kaming tahimik at hindi namin alam kung ano ang sasabihin. "Okay ka lang ba?" tanong niya. "Oo," sagot ko. Pero pareho naming alam na hindi yun ang totoo. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi ako makatulog. Doon ko unang naramdaman na may mali na talaga, na may nagbago na sa amin. At ang mas kinakatakot ko, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang isang bagay sa akin. Sa tuwing kailangan ko ng kausap, hindi na si Christian ang unang pumapasok sa isip ko, kundi si Ray. At doon ako kinabahan. Sinubukan kong umiwas. Hindi ko siya nireplyan agad. Hindi ako sumama sa mga lakad niya. Gumawa ako ng dahilan para lang magkaroon ng distansya sa pagitan namin. Pero sa tuwing ginagawa ko yon, ako mismo ang nahihirapan. Parang may hinahanap ako na hindi ko maibigay sa sarili ko. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya. Nagkita ulit kami. At sa simpleng pagngiti niya sa akin, parang nawala lahat ng desisyon kong umiwas. Doon ko na-realize na hindi na ito simpleng pagkakaibigan. May mas malalim na nangyayari. At kahit anong pilit kong pigilan, hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Doon ko na tuluyang naramdaman na hindi ko na kayang takasan ang nararamdaman ko. Kahit anong pilit kong isipin na mali, kahit anong paalala ko sa sarili ko na may boyfriend ako at may asawa siya, hindi ko pa rin mapigilan ng puso ko. At yun ang pinakakinatatakutan ko. Yung punto na alam mong mali na ang lahat, pero pinipili mo pa rin. Sinubukan ko ulit umiwas. Ilang araw akong hindi nag-reply sa mga message ni Ray. Binabasa ko lang, pero hindi ko sinasagot. Iniisip ko na baka kapag lumayo ako, kusa ring mawawala ang nararamdaman ko. Pero kabaliktaran ang nangyari. Mas lalo ko siyang na-miss. Mas lalo ko siyang hinanap. At sa bawat araw na hindi ko siya kinakausap, parang mas lalo akong nawawalan ng gana sa lahat. Hanggang sa isang araw, hindi ko inaasahan na pupuntahan niya ako sa hotel. Katatapos ko lang ng shift ko noon. Paglabas ko ng lobby, nakita ko siya. Nakatayo sa gilid. Tahimik, pero halatang naghihintay. Nagulat ako. "Ray, anong ginagawa mo dito?" tanong ko. "Gusto lang kitang makausap," sagot niya, diretso. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Parte ng sarili ko ang gustong umiwas, pero may parte rin na gustong lumapit. "Wala naman tayong dapat pag-usapan," sabi ko, pilit na matigas ang boses. "Meron," sagot niya agad. "Carol, bakit mo ako iniiwasan?" Hindi ako makatingin sa kanya. "Hindi kita iniiwasan. Busy lang ako." "Hindi ako naniniwala," sabi niya. "May mali. Sabihin mo sa akin." Tahimik lang ako. Hindi ko kayang sabihin ang totoo, pero hindi ko rin kayang magsinungaling ng diretsyo. "Mas mabuti pang umuwi ka na," sabi ko. "Baka hinahanap ka na ng asawa mo." Pagkasabi ko nun, parang may nagbago sa aura niya. Tahimik siya sandali, tapos tumingin sa akin ng diretsyo. "Carol, hanggang kailan ka magpapanggap?" Hindi ako nakasagot. Tumalikod na ako at naglakad palayo. Iniisip na matatapos na ang lahat doon, pero hindi pa pala. "Carol, mahal kita." Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakagalaw. Hindi ako agad nakapagsalita. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya at nakita ko yung mga mata niyang puno ng emosyon.
Hindi biro, hindi laro, kundi totoo. Hindi ko na kayang itago. Dagdag pa niya. Sinubukan ko, pero wala eh. Mahal kita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumulo na lang ang luha ko. Lahat ng pinipigilan kong emosyon, sabay-sabay na lumabas. Lumapit siya sa akin. Mahal mo rin naman ako, di ba? Tanong niya. Gusto kong tumanggi. Gusto kong sabihin na mali siya. Na wala siyang karapatan na maramdaman yon. Pero hindi ko kayang magsinungaling. Lalo na sa sarili ko. Mali ito. Mahina akong sabi. Alam ko, sagot niya. Pero hindi ko na kayang pigilan. Tahimik akong umiiyak habang nakatingin sa kanya. Lahat ng prinsipyo ko, lahat ng tama at mali na pinaniniwalaan ko, parang unti-unting nababasag sa harap ko. At sa kabila ng lahat, isang katotohanan ang hindi ko matakasan. Mahal din kita. Yun ang mga salitang hindi ko dapat sinabi. Pero yun ang totoo. At doon nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Punong-puno ako ng guilt. Sa tuwing kausap ko si Christian, pakiramdam ko niloloko ko siya. Sa tuwing naiisip ko ang asawa at mga anak ni Ray, parang gusto kong umatras. Pero sa tuwing kasama ko si Ray, nawawala lahat ng takot ko. Para bang siya lang yung mundo ko sa mga oras na yon. Naging lihim ang lahat. Nagkikita kami sa mga lugar na walang nakakakilala sa amin. Maingat kami sa bawat galaw, sa bawat salita. Nakaka-excite, nakakakaba, pero mali. Alam naming pareho yon. Pero pinili pa rin naming ipagpatuloy. May mga pagkakataon na sinasabi ko sa sarili ko na ititigil ko na. Nababalik ako sa tama. Pero sa tuwing susubukan ko, bumabalik ako sa kanya. Parang hindi ko kayang mawala siya. Parang mas pinipili ko yung saya na nararamdaman ko kasama siya. Kahit alam kong may kapalit yon. Si Christian, hindi pa rin niya alam ang lahat. Pero ramdam ko na may napapansin na siya. May mga tanong siya na hindi ko masagot ng diretso. May mga pagkakataon na nagiging malamig na ako sa kanya. At alam kong nasasaktan siya. Pero kahit alam ko yon, hindi ko pa rin tinigil. At doon ko napatunayan sa sarili ko, admin, na minsan, hindi sapat ang alam mong tama kapag ang puso mo na ang kalaban mo. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na hindi na talaga maibabalik sa dati ang relasyon namin ni Christian. Kahit pilitin ko, kahit sabihin kong kaya ko pang ayusin, alam ko sa sarili ko na may nabago na at hindi na yun basta-basta maayos. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa akin na si Ray na ang pinipili ng puso ko kahit alam kong mali. Doon nagsimula ang tuluyang paglayo ko kay Christian. Kung dati, ako pa ang unang nagme-message, ngayon hinihintay ko na lang siya. Kung dati excited akong makausap siya, ngayon parang obligasyon na lang. May mga pagkakataon na binabasa ko lang ang messages niya. Tapos hindi ko sinasagot. Minsan, sinasadya kong matulog na lang para may dahilan ako kung bakit hindi ako nakapag-reply. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil hindi ko na kayang harapin ang konsensya ko. Pero kahit pilit kong tinatakasan ang sitwasyon, hindi rin ako nakatakas sa katotohanan. Isang gabi, nag-message si Christian. May kailangan akong itanong sa'yo. Pwede ba kitang tawagan? Hindi ko agad sinagot. Ilang minuto akong nakatitig lang sa screen ng phone ko. Ramdam ko na may mali. Ramdam ko na may alam na siya. Hanggang sa tumawag siya. Sinagot ko. Carol. Bungad niya tahimik pero mabigat ang boses. May gusto akong malaman at sana magsabi ka ng totoo. Hindi ako nakasagot agad. May iba ka na ba? Parang may sumuntok sa dibdib ko. Tahimik lang ako. Carol, please, sabihin mo sa akin ang totoo, dagdag niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko na kayang itago pa. Oh, isang salita.
Isang sagot na tuluyang sumira sa lahat. Tahimik siya sa kabilang linya. Walang salita. Walang galaw. Pero ramdam ko yung sakit na hindi niya kayang ilabas. Si Ray ba? Tanong niya. Mahina. Napapikit ako. Oh. Parang dun na siya tuluyang nadurog. Best friend ko? Nanginginig niyang tanong. Wala na akong naisagot. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko. Gaano na katagal? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ko. Unti-unti lang. Bigla siyang napatawa. Pero hindi yun masayang tawa. Tawa yun ng taong nawalan na ng lahat. Ang galing, sabi niya. Sa lahat ng tao, siya pa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak na ako. Sorry. Pero alam ko, kulang na kulang yung salitang yon. Sorry? Ulit niya. Ilang taon, Carol. Ilang taon na relasyon natin. Tapos ganito lang? Hindi ako makasagot. Pinili mo siya? Tanong niya. Tahimik lang ako. Pinili mo siya kaysa sa akin. Ulit niya. Oo. At yun na yung pinakamasakit na sagot na kaya kong ibigay. Narinig ko ang malalim niyang paghinga. Okay, sabi niya. Kung yan ang gusto mo, hindi na kita pipigilan. Pero hindi pa pala doon nagtatapos. Pero pwede ba? Kahit isang beses, mag-usap tayo ng maayos. Kahit video call lang. Napapikit ako. Alam kong dapat pumayag ako. Pero natakot ako. Natakot akong makita ang sakit sa mukha niya. Natakot akong baka bumigay ako. Kahit last na lang, Carol. Tahimik ako. Hanggang sa sinabi ko yung hindi ko akalaing masasabi ko. Wag na. Parang dun siya tuluyang nawalan ng lakas. Ganun na lang. Mahina niyang tanong. Wala akong sagot. Okay. Sabi niya, halos pabulong. Kung yun ang gusto mo. At pinatay niya ang tawag. Yun na yung huli naming usapan. Wala nang sumunod. Wala nang paliwanag. Wala nang closure. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Akala ko, sapat na yung pag-amin ko para makalaya ako sa sitwasyon. Pero hindi ko alam. Admin. Nasa isang desisyon na yon. May mas mabigat pa palang kapalit na darating. Akala ko, pagkatapos ng huli naming pag-uusap ni Christian, doon na matatapos ang lahat. Akala ko, sapat na yung pag-amin ko para kahit papaano ay maging malinaw ang lahat sa pagitan namin. Hindi ko inakala na yun na pala ang huling beses na maririnig ko ang boses niya. Mga sumunod na araw, sinubukan kong ipagpatuloy ang buhay ko na parang normal lang ang lahat. Pumapasok pa rin ako sa trabaho bilang receptionist, nakangiti sa mga guest, nakikipag-usap ng maayos, ginagawa ang lahat ng responsibilidad ko. Pero sa loob ko, may kakaibang bigat na hindi ko maalis. Parang may kulang, parang may mali. At kahit anong pilit kong i-ignore yon, bumabalik at bumabalik sa isip ko yung huli naming usapan. Si Ray, nandyan pa rin. Mas lalo pa nga siyang naging present sa buhay ko. Mas madalas na kaming magkasama. Mas madalas na kaming magkausap. Sinasabi niya na aayusin niya ang lahat. Na handa siyang iwan ang asawa niya para sa akin. Na gusto niyang magsimula ulit kasama ako. Sa una, pinaniwalaan ko yon. Inisip ko na baka ito na talaga yung kapalaran ko. Na baka kahit mali ang simula, pwede pa rin maging tama ang ending. Pero sa totoo lang, admin, hindi na ako mapakali. May kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. May pakiramdam na parang may mangyayaring hindi maganda. Pero hindi ko alam kung ano. Hanggang sa dumating yung araw na tuluyan nang bumaliktad ang lahat. Madaling araw noon. Katatapos ko lang magpahinga galing sa shift ko. Nakahiga na ako pero hindi pa ako makatulog. Maya-maya, tumunog ang phone ko. Hindi ko kilala ang number, pero sinagot ko pa rin. Hello? Carol? Sagot ng isang boses na hindi ko kilala. Opo, sino po ito? Sandaling katahimikan.
Tapos bigla niyang sinabi yung mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. Patay na si Christian. Parang huminto ang mundo ko. Ano po? Nanginginig kong tanong. Kapatid niya ako. Sagot ng babae sa kabilang linya. Nakita namin siya sa kwarto, uminom ng maraming sleeping pills. Hindi na umabot sa ospital. Hindi ko na narinig ang mga sumunod niyang sinabi. Parang nawalan ako ng pandinig. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang tanggapin. Si Christian, wala na? Ilang araw lang matapos kong sabihin na hindi ko na siya mahal. Ganun na agad ang nangyari. Napaupo ako sa kama habang hawak ang phone. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Parang hindi ko na kontrolado ang sarili ko. Hanggang sa tuluyan na lang akong napaiyak. Sobrang sakit. Sobrang bigat. Parang may humahawak sa dibdib ko na hindi ako makahinga. At sa sandaling yon, doon ko na-realize ang isang bagay na hindi ko na mababago kailanman. May taong namatay. Dahil sa desisyon ko, hindi ko na alam kung ilang oras akong umiyak. Hindi ko na alam kung paano ako nakabangon. Basta ang alam ko, sa araw na yon, nagbago ang lahat. Lahat ng saya na naramdaman ko, kasama si Ray. Napalitan ng matinding guilt. Lahat ng dahilan na pinanghawakan ko, biglang nawala ng saysay. Tinawagan ko si Ray. Ray? Umiiyak kong sabi, hindi ko kaya. Nagulat siya. Anong nangyari? Patay na si Christian. Sabi ko. Tahimik siya sandali. Hindi mo kasalanan yon, sagot niya. Pero alam ko sa sarili ko na hindi yon totoo. Kailangan kong itigil to, sabi ko. Hindi ko kayang mabuhay na parang walang nangyari. Carol, wag naman. Pigil niya. Hindi na pwede, putol ko. May namatay na. Tahimik siya. At doon ko na tuluyang tinapos ang lahat sa amin. Hindi naging madali. Masakit. Pero yun na lang ang natitirang tama na kaya kong gawin. Ngayon, admin. Nandito pa rin ako sa Hong Kong. Patuloy na nagtatrabaho. Patuloy na nabubuhay. Pero hindi na ako yung dating Carol. Araw-araw, dala-dala ko yung bigat ng konsensya ko. Yung tanong na, paano kung hindi ko ginawa yon? Yung tanong na, paano kung pinili ko siya? Hindi na nawawala sa isip ko. Pinili ko ang lalaking mahal ko. Pero nawala ang lalaking tunay na nagmahal sa akin. At yun ang kapalit na hinding-hindi ko na mababawi. Kung may isang bagay man akong natutunan sa lahat ng nangyari, yun ay ito. Hindi lahat ng nararamdaman ay dapat sundin. Dahil minsan, ang kapalit nito, buhay ng taong hindi mo na maibabalik kailanman. Maraming salamat po. Sa kwentong ito, malinaw na hindi lang ito simpleng istorya ng pagtataksil. Isa itong paalala kung gaano kabigat ang bawat desisyon na ginagawa natin, lalo na kung may kinalaman sa puso. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay dapat sundin. Minsan, kahit gaano pa ito kasaya sa simula, may kapalit pala itong sakit na hindi na kayang itama ng kahit anong pagsisisi. Si Carol, nadala ng lungkot, pagod at pangungulila. Si Ray, pinili ang damdamin kaysa sa responsibilidad. At si Christian, siya ang naging pinakamasakit na bahagi ng kwento. Ang lalaking nagmahal ng totoo pero hindi pinili. Mga kabayan, gusto naming marinig mula sa inyo. Saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito? Mag-comment kayo sa ibaba at batiin natin ang isa't isa saan mang panig kayo ng mundo ngayon. Dahil kahit magkakalayo tayo, iisa ang kwento ng sakripisyo at pagmamahal bilang OFW. At kung gusto ninyo ng isa pang kwentong siguradong kakapitan ninyo hanggang dulo, panoorin ninyo ang susunod naming video na may pamagat na Pinay OFW sa Saudi binayaran ng amo para magkaanak. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito.
kung may kwento rin kayong gustong ilabas. Mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW. Bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and see you in the next video.